Tayo po'y dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. I am the greatest. Ito ho ang mga pamosong kataga na binitawan ng noon ay isa sa mga pinakakilalang kilala na sport person. Walang iba kung hindi si Muhammad Ali. At sinabi niya ito bilang tugon sa isang reporter bago dumating ang laban nila noon sa world title ni Sonny Liston noong 1964. Siguro kaunti pa lamang dito ang nakakaalala o nakaabot noon, pero kanyang diniklara na I am the greatest. Siguro kung ngayon nabuhay si Muhammad Ali, ang sasabihin niya, I am the GOAT. At muli, sa hindi nakakaalam sa lengguwahe na yan, na GOAT, ay hindi niya sinasabing kambing ako, kung hindi ang GOAT ay short version for greatest of all time. I am the greatest of all time. While ang mundong ito ay sineselebrate ang kayabangan, ang mga superstars ng iba't ibang mga larangan ay ine-expect actually na i-claim nila na sila nga ang pinakamahusay. Kapag ang mga manlalaro sa iba't ibang mga sporting events, at lalo na kung sila yung mga tinitingala na pinakamahuhusay, ay nagkiklaim na sila nga ang pinakamahusay or the GOAT or greatest of all time, ay pinapalakpakan pa sila ng mga tao. At ito ay nagiging headlines ng mga balita. Well, maybe ang celebration ng kayabangan o pagtataas ng sarili ay mabuti para sa telebisyon at headlines ng mga balita o sa sports. Ngunit ito ay kontra sa buhay ng Kristiyano. Ang Diyos sa Biblia ay tinatawag ang kanyang mga mananampalataya na magpakumbaba. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nirebuke ang kanyang mga disipulo na nagpapataasan sa isa't isa at nagtatalo-talo kung sino ang pinakadakila sa kanila. For example, sa Luke chapter 22 verse 24, ang sabi ay ito, and there was also a strife. Take note, may strife. There's also a strife among them. Merong pagtatalo-talo doon sa mga disipulo. At ano ang nangyayari? Ano yung pinagtatalunan nila? Which of them should be accounted the GOAT? The greatest. Sino sa kanila ang dapat ituring na pinakadakila, pinakamataas? Pinagtatalunan nila. Could you imagine the 12 disciples of the Lord Jesus Christ? Hindi, ako ang pinakadakila. Hindi, ako, mas marami akong pinalayas na masamang espiritu. Nung preach ako, mas maraming nagtaas ng kamay, nag-forward. Hindi, wala pang taas ng kamay at forward noon. Pero nagpapayabangan sila, nagpapataasan sila sa isa't isa. At ang sabi ni Jesus sa kanila ay ito sa verse 25, and He said unto them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and they that exercise authority upon them are called benefactors. Ang punto ni Jesus sa mundo, sa mga hari sa mundo, sa mga kaharian at gobyerno sa mundo, ganyan yan. Sino yung pinakamataas? Pero pagdating sa verse 26, sabi niya, but ye shall not be so. Hindi kayo dapat ganon. Hindi tayo dapat kagaya ng mundo. Napataasan, padakilaan, at pinoproklaim ang sariling kataasan. Kundi bagkos ang sabi ni Jesus, but he that is greatest among you, let him be as the younger. And he that is chief, as he that doth serve. That means, yung mga magiging dakila, siya ang magiging mababa. Yung magiging dakila, siya ay magiging lingkod. So as we have said, ang direksyon ng bundong ito na pagtataas ng sarili ay totally the opposite ng Kristyanismo.
As Paul commanded the believers na i-offer ang ating mga sarili bilang haing buhay sa Panginoon at huwag tayong magkomporme sa sanlibutan ito, nag-proceed si Apostol Pablo upang ipakita sa atin ang mga praktikal na katotohanan, paano nga ba tayo mamumuhay bilang mga haing buhay, kalulugod sa Panginoon na siyang katampatan nating pagsamba. At isa sa mga pangunahin na maaaring humadlang sa ating matapat na pamumuhay para sa Panginoon ay ito, ang kayabangan, ang pride. Anawa sa pag-aaral natin ngayong umaga, makita ho natin at ito ang mensahe. We are saved and called to a self-sacrificing service to God. And this must be done in genuine humility in the context of the church. Tayo ay niligtas at tinawag sa isang sariling pagsasakripisyong paglilingkod sa Diyos at ito ay dapat nating gawin na may tunay na pagpapakumbaba sa konteksto ng iglesia. So tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong probisyon sa mga pangangailangan. At ngayon, O Diyos, aming pong inaamin na kailangan ka namin. Desperado namin kailangan ng iyong katotohanan sapagkat ang iyong katotohanan ang siya magpapalaya, magpapabanal sa amin. Kaya, O Diyos, tulungan mo nawa kami, bigyan mo kami ng mga bukas na puso't isipan, bukas na mga mata upang makita namin ang iyong katotohanan. At sa lahat ng ito, O Diyos, ikaw po nawa ang maitaas. At dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, tatlong bagay ho ang pag-aaralan natin sa passage na ating binasa, and Lord willing, matatalakay natin at tingin ko hindi natin matatapos yung number 1. Number 1 ay ito, a sober consideration of our gifts. Number 2, a serious consideration of our diversity. And then number 3, a solemn consideration of our unity. So meron tayong gifts sa verse 3, meron tayong diversity sa verse 4, and meron tayong unity sa verse number 5. Meron ang ating bibigyang pansin ho ngayon, mas matindi, ay yung first part ng verse 3, which is may kinalaman sa ating mga gifts. Konting balik-aral po muna. Sa chapter 12 verse 1, ang sabi ni Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Again, let it be a reminder sa atin na nakikiusap si Apostol Pablo sa mga Kristiyano at ang demand ay napakataas. Hindi hinihingi ang 50%, hindi hinihingi ang 80%, ang hinihingi ay yung buong pagkatao to offer ourselves as a living sacrifice. And why? What necessitates such a great demand? Well, ang sabi ni Pablo, it's by the mercies of God. Dahil sa maraming mga kahabagan ng Diyos. At nakita natin na itong mga kahabagan ng Panginoon na ito ay walang iba kung hindi ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And the great demand of the New Testament is not dead animal sacrifices kagaya sa lumang tipan, kundi ang demand is a living sacrifice na kusa nating iniaalay ang ating mga sarili. Gusto ko munang i-park muna dito at ipaalala, hindi sinasabi na ang mga Kristiyanong magulang, ialay nyo ang inyong mga anak. Kundi ang mga Kristiyanong magulang ay dapat ialay ang sarili. It cannot be done by proxy. Brother Paul, ang maglilingkod na lang sa Diyos ay yung mga anak ko. That should not be the case. If we have truly experienced the mercies of God, ang patong-patong na biyaya ng Panginoon, ang demand sa bawat isa sa atin is to offer ourselves as living sacrifice. Pagdating sa verse 2, ang sabi ni Pablo, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yung pinag-aralan natin last Sunday,
Yes, tayo ay niligtas, tayo ay tinawag, at ang pagkatawag sa atin ng Panginoon ay hindi para kumumporme tayo sa sistema ng sanlibutan na ito na ayaw at nagre-rebelde laban sa Diyos. Isa sa mga bagay na hindi ko nasabi last Sunday ay ang kalungkot-lungkot na katotohanan na maraming mga churches ang ginagawa ang exactly the opposite. Maraming mga churches try to sound like the world, try to look like the world. At lahat ng ito ay ginagawa nila di umano sa ilalim ng banner na para maabot ang sanlibutan ng Ebanghelyo ni Kristo. No, ang sabi ng salita ng Panginoon, and let us not be conformed. Be not conformed to this world. So pag nakita niyo ho ang isang church na ang kanilang direksyon o effort ay gawin as much as possible na kamukha ng sanlibutan ang gawain, ito ay isa na agad red flag para sa atin. Reaching the lost is very good, but it must not be done by compromise and being like the world. Ang pag-abot sa mga hindi mananampalataya ay tama, pero hindi ito pwedeng gawin sa pamamagitan ng pagkompromiso at pagtulad sa sanglibutan. Ang sabi ni Pablo, we must be transformed. Alala ko ho, merong gawaing pangkabataan, conference din na ang title, ang tema nila is Transformers. At ito mismo, yung key text nila. Dapat daw ang mga Kristiyano ay transformers. That we must be transformed. Now, ano ang kauna-unahan na lugar at area na dapat matransform? Well, it's the area of our thinking, of ideas. Ang sabi ni Pablo, but be transformed by the renewing of your mind. So ang pag-aalay natin ng ating mga sarili ay na bilang haing buhay ay kalakip nito ang pagkakaroon ng pagbabago ng ating kaisipan. At paano mangyayari ang pagbabago ng ating kaisipan? As we have studied last Sunday, it is through the consistent exposure and reception of the Word of God. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagka-expose natin ng ating mga sarili at pagtanggap natin ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan nito, we will be discerning people. Magkakaroon tayo ng discernment. Ang sabi nga ho dyan, that ye may be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove. That we may be able to test. Kaya nating testingin, kaya nating i-determine what is that good and acceptable and perfect will of God. Lalo na ho, ito'y usong-uso sa mga kabataan. Yung ano bang kalooban ng Diyos? Ano bang kalooban ng Diyos kung ikaw ay merong katanungan? Ano bang kalooban ng Diyos? Ang Romans 12 verse 2 ay napakahalaga at kailangan mong bigyan ng matinding pagbubulay. At isa sa magandang dapat mong gawin ay punuin mo ang iyong sarili ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa nito, pag-aaral nito, ng pagbubulay nito. At ito ang magbibigay sa atin ng kakayahan na ma-discern ang good, acceptable, or pleasing, perfect, or whole will of God. Now, may question. Ano ang tanong? How do we practically live this out? Okay, Brother Paul, sounds good. Offer ourselves as a living sacrifice. Sounds good. Be not conformed to this world, but be transformed. It sounds good, pero paano to gagawin? How can we live out the life of being living sacrifices to God? Para maibigay natin sa Panginoon ang karapat-dapat nating pagsamba o paglilingkod sa Kanya. At ang unang sagot ho dyan ay yung point number 1. It is done by having a sober estimation and faithful assessment of our gifts and using them to serve in the context of the church. Paano natin gagawin ito? Paano natin iaalay? Anong itsura ng isang Kristiyano na iniaalay ang sarili sa Diyos bilang haing buhay? Well, hindi natin kailangang manghula.
pag itinuloy natin ang basa sa sinabi ni Pablo, it can be and it will be done by having a sober estimation. Merong tamang estima, merong tamang sukat ng ating mga gifts and faithful assessments of our gifts and using it, ginagamit ito mga kaloob ng Diyos to serve in the context of the church. Now, as I've said minsan, I think marami o may mga pagkakataon that we may have gone too far by saying na, yes, malinaw at lagi natin nilalawanag dito sa church, dito sa pangapangaral na ang church or ang religion or ang membership ay hindi kailangan para maligtas. Church membership, being part of a particular denomination, ay hindi prerequisite para maligtas. And we stress it over and over. But being part of a church is a prerequisite to live a faithful Christian life. At may mga pagkakataon, tingin ko, masyadong dumudulas. Yes, hindi kailangan maging member, hindi kailangan umanib para maligtas. Totoo yan. Pero kung ikaw ay ligtas na, at kung gusto mong mabuhay ng paraan na nakarapat-dapat na paglilingkod sa Panginoon, hindi mo maiaalis ang pagiging bahagi ng isang iglesia. At ito ang magiging malinaw sa mga susunod na talata na ating pag-aaralan. Just a simple reading ng Bagong Tipan, especially ng Book of Acts at lalo na ng mga epistles, we can see na ang larawan ng buhay Kristiyano ay hindi solo ang picture, kundi it's a group picture. A life lived among the community of fellow believers. Bagong-bago ang iglesia, kakasimula pa lang sa Acts chapter 2. Ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 41, "Then they that gladly received His word were baptized, and the same day were what? There were added unto them about 3,000 souls." Idinagdag. Pagdating sa verse 42, anong ginawa nila? Sila ba'y nagkanya-kanya na lang at nabuhay bilang haing buhay in a way that's according to their wants or sa kanilang mga kaparaanan? No, ang sabi, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. And those are nothing but church activities. Malinaw sa salita ng Panginoon ang napakaraming mga commands na one another, love one another, forgive one another, serve one another, consider one another, bear ye one another's burdens, at marami pang iba. At pinapakita nitong malinaw na ang buhay Kristiyano ay hindi solo mode, kundi, ano tawag dito? Multiplayer. Marami. Sama-sama. Anong punto? Yes, church is not needed to be saved, but to live out a faithful Christian life, a saved person needs the church. Muli, it is seen sa Romans chapter 12. Pagkatapos diniscuss ni Apostol Pablo, chapter 1 to 11, ang napakadakilang kaligtasan, pagdating sa chapter 12 ay yung practical nitong aplikasyon sa buhay ng mga niligtas ng Diyos. Tinawag niya ang mga Kristiyanong ialay ang kanilang mga sarili bilang haing buhay. Tinatawag niya ang mga Kristiyano na maging discerning by the renewing of their minds. Then, as if it is a given, Apostle Paul proceeds to how to do it. Paano gagawin ito? At gagawin ito sa konteksto ng iglesia. So number 1, there must be a sober consideration of our gifts. Kailangan magkaroon ng sober. Pag sinabing sober, nasa tino. Hindi lango sa alak. Merong tamang pag-iisip. Hindi sobra, hindi kulang, kung hindi tama lang. Sa verse 3, ang sabi ni Apostol Pablo ay ito, "For I say, through the grace of God given unto me, to every man that is among you," what? "Not to think of himself more highly than he ought to think,
but to think soberly. In short, wag masyadong maging mataas ang tingin sa sarili. Dapat ay may tamang estimasyon. At ano ang tamang estimasyon? According as God has dealt to every man the measure of faith. Na balikan ho natin, isa-isahin natin. Ang sabi ho diyan, for I say. So this is Apostle Paul. He's not asserting his apostolic weight. Hindi yung, ako, makinig kayo sa akin, apostol ako, hindi yun ang punto ni Apostol Pablo. Kundi malinaw dito, hindi ito pagmamayabang. Kung hindi pinapakita dito ni Apostol Pablo na siya mismo kahit bilang isang apostol ay nahandoon ang kanyang maayos na estima ng kanyang sarili. Sapagkat ang sabi niya, for I say, at sinasabi niya ito, paano? Not through my accomplishments. Maniwala kayo sa akin na abot ko to. Tularan niyo ako na kapag-establish ako ng 10 churches. Tularan niyo ako na kapag libo-libong niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng ministry ko. No! Ang sabi ni Apostle Pablo, for I say, and the reason and the foundation ng sasabihin kong ito is through the grace of God given to me. Ito'y sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin. And what is this grace? Yes, it's the grace of His salvation. Pero bahagi dito yung kanyang pagkatawag sa pagiging apostol. Ang sabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, and I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me, for He hath counted me faithful, putting me into the ministry. Ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus ang naglagay sa akin sa ministeryo. Verse 13, who was before a blasphemer, a persecutor, and an injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Verse 14, and the what? The grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Malinaw, hindi ako karapat-dapat. Actually, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 8, ang sabi ni Apostol Pablo, I am the least and last of all, he was seen of me also as one born out of due time. Verse 9, for I am the least of all of the apostles, that am not meet to be called an apostle because I persecuted the church of God. Hindi ako karapat-dapat. Ito yung estima ni Pablo sa kanyang sarili. Hindi siya karapat-dapat. Ba't siya nahandun? Because of the grace of God. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi niya sa verse 10, but 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am. Pinag-aralan natin ito last Sunday afternoon. But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. So yes, dahil dun yung paglilabor ni Apostol Pablo. Yes, dahil dun yung matinding paggawa ni Apostol Pablo. Pero malinaw sa kanya, yes, that sober assessment of himself. Yes, I'm laboring, but it's not I, but the grace of God. So I say this to you, mga kapatid. Ang sabi niya doon sa Romans, sa mga Kristiyano sa Roma, sinasabi ko ito. At dahil kaya ako ito sinasabi, hindi anuman na meron sa akin, kundi dahil sa biyaya ng Diyos na natanggap ko through the grace of God, to the grace given unto me. Sa biyayang ibinigay sa akin. At kanino ito sinasabi? Kanino ito sinasabi? To every man that is among you. Sa bawat tao na nasa inyo. At ang konteksto nito ay every man that has experienced the many mercies of God. Sa lahat ng tao, sa bawat taong nakadanas ng mga kahabagan ng Diyos, sa bawat ligtas. In short, sa bawat Kristiyano, ito ay sinasabi niya sa bawat Kristiyano. Ano daw? Not to think of himself more highly than he ought to think. Note, the first area Paul set his sights on is on the thinking.
Remember verse 2? But be transformed by the renewing of your mind. At niliwanag natin last Sunday na ang forefront ng spiritual warfare ay nasa isip, nasa kaisipan. At dito pa lamang in the very next verse, na sumugod na si Apostol Pablo sa realm ng kaisipan at ang paalala niya sa mga mananampalataya not to think of himself more highly than he ought to think. It is another way of saying that do not be high-minded. Huwag mataas ang kaisipan. Huwag kang magkaroon ng mataas na estimasyon ng iyong sarili. Or in other words, na alam nating lahat, huwag kang mayabang. Huwag kang maging proud. Pride is one of the primary enemies ng mga mananampalataya. Ang sabi nga ng ilang mga theologians, mas maaaring konsidera na ang kayabangan, ang pride, ang isa sa mga oldest of all vices. Oldest of all sins. Ang kayabangan, di umano, ang kauna-unahang kasalanan na siyang pumasok sa puso ni Satanas para isipin niyang siya'y papantay sa kataas-taasan. Ang pride ay present dun sa hardin ng Eden na kung saan ninasa ni Eva at Adan na maging katulad ng Diyos. Kagaya ng sinabi ni Satanas, alam ng Diyos na sa araw na pag kinain niyo ito, mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos. Ang pride ay present nung pinatay ni Cain si Abel. And we can go, if not to all, but to almost all of the sins recorded in the scripture, and in one way or another will be able to trace yung kamay ng pride na nahandoon sa kasalanan. Again, napakadelikado ng kayabangan. Ang ating kaligtasan, kung nyo naalala sa ating mga nakaraang pag-aaral, ay dinisenyo ng Panginoon eksakto para ito ay gawing pride-proof. Alam nyo, merong mga bagay na waterproof. Ibig sabihin, kahit ilubog mo, hindi papasok ang tubig. Salvation is pride-proof. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 9, not of works. Why? Lest any man should boast. As we have studied as far back as we can go to the Bible regarding sa gawa ng Diyos sa ating kaligtasan, and we can only go as far as sa paghirang o pagpili ng Diyos in eternity past, and it is by God's grace. Therefore, walang room sa pride. Kaya ako pinili ng Diyos ay dahil ganito. Ako kasi. Ganito kasi ako. Kaya ako pinili ng Panginoon. Anong sabi na Ephesians 1 verse 3, ang sabi ni Apostol Pablo ay ito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Kaya tayo pinili, bago pa itatag ang sanlibutan, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace. Ang disenyo ng Diyos sa kaligtasan, ang disenyo ng Diyos sa kanyang paghirang, sa kanyang pagpili is for His grace to be praised. Ang matataas, ang maluluwalhati, ang mabibigyan ng paranghal ay ang Diyos, ang biyaya ng Diyos. The praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved. Again, walang room ang kayabangan. Makikita natin sa mga epistles na kadalasan ang pride ay root cause ng maraming mga problema sa church. Sa 1 Corinthians chapter 1 hanggang 4, ang problema ay church division at nasa ugat nito ang kayabangan.
Sa chapter 12 hanggang chapter 14 ng 1 Corinthians, ang problema ay yung misuse ng spiritual gifts, ngunit nasa ugat pa rin noon ang kayabangan. Sa Philippi, sa church at Philippi, as good as this church was, as we will see this afternoon, may problema ang church at Philippi. May division sa church. At anong ugat? Pride. Sabi ni Pablo sa Philippians chapter 2 verse 1, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels of mercies, or bowels and mercies, fulfill ye my joy that ye what? Be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Parang si Apostol Pablo dito ay parang magulang na paulit-ulit. Magkaisa kayo, magkaisa kayo, magkaisa kayo, magkaisa kayo. Verse number 3. Let nothing be done what? Through strife or vain glory. Huwag niyong gawin ang anumang bagay na may pagtatalo-talo. Bakit may pagtatalo-talo? Vain glory. Gusto mapatunayan siya ang tama. Gusto mapatunayan siya ang mas magaling. Gusto mapatunayan siya ang mas matindi ang anointing. Kundi paano dapat ang relasyon natin sa loob ng church, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Totally contrary sa nangyayari sa marami, in highness of mind, they esteem themselves better than others. Ako ang the best dito sa church. Kailangan ako ng church. Kung wala ako, kawawa sila. No, in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Huwag ka lang nakatingin sa iyong sarili, kundi tignan mo rin, konsidera mo rin ang bagay ba mayroon ka ng concern sa iba sa loob ng iglesia. At binigay ni Pablo sa kanila ang supreme na halimbawa ng pagpapakumbaba. Verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, and there is nothing higher than that. Wala nang mas mataas pa. He was in the form of God. And by the way, listen po, kung si Jesus ay tao lamang, nonsense itong sasabihin ni Pablo na ito. Kasi ang punto ni Pablo, si Jesus ay nasa mataas na kalagayan at nagpakumbaba. Ano yung mababang kalagayan? Ang sabi ni Pablo, who being in the form of God, thought it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Ginawa niya yung sariling walang reputasyon. Ano yun? And took upon him the form of a servant. Inangkin niya, he took upon him yung forma, yung anyo ng alipin. Ano yun? And was made in the likeness of men. So ang punto, siya ay nasa mataas at nagpakumbaba, at yung kalagayan na mababa na yun ay yung pagiging tao. Kung si Jesus ay tao lang, paano pa siya bababa? Nagsimula siya sa mataas. Pagdating sa verse number 8, and being found, listen, and being found in fashion as a man, what? He, the Lord Jesus Christ, the captain of our faith, the head of the church, humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So mga kapatid, tayo ay mag-ingat. Ang kayabangan ay isang napakadayang kasalanan. Ang kayabangan ay pwedeng sumulpot kahit saan, kahit kailan sa iba't ibang kaparaanan.
Ang kayabangan ay maaaring maging katulad ng dyablo na magpanggap na anghel ng kaliwanagan, at ang kayabangan ay pwedeng magpanggap na di umano ito ay sa labas, panlabas ito ay parang pagpapakumbaba, pero sa loob ay yung bulok na pagmamataas. And let us not think that our church, JCBC, is an exemption. Kung ang church at Corinth ay may problema sa kayabangan, kung ang church at Philippi ay may problema sa kayabangan, pwede rin mangyayari sa JCBC. Ingatan natin. Bantayan natin. Mga kapatid, pagsisihan natin. Huwag natin isipin, not just our church collectively, but ourselves individually. Sabi nga ng isang mangangaral, once or the moment you say or think that you are humble, then you are not. Pag daw inisip mo, hindi, humble ako. Hindi ka na humble. Madaya ang kayabangan. Tuso ang kayabangan. Napakadelikado ng kayabangan. And sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 5, likewise ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. Be clothed with humility. Lahat tayo, bago pumunta dito sa church, nagbihis. At isa na dapat araw-araw nating ibibihis bilang mga mananampalataya ay ang pagpapakumbaba. Why? For God resisteth the proud. God is against the proud and giveth grace to the humble. Ayaw ng Diyos sa mayabang. Sabi ng Proverbs 16 verse 18, pride, what? Goeth before destruction. Naalala ko, may napanood ako, pag daw sa isang lugar, nakita mo naglalabasan yung mga ipis, mga daga, tapos nagkakagulo sila. Ano daw madalas ang kasunod? Ano madalas ang kasunod? Sigawan, Brother Paul. Sigawan. Hindi. Ano madalas kasunod? Lindol. Kasi mas nauunang nadedetect ng mga insekto yung alog ng lupa bago maramdaman ng tao. Pag nakita mo ang kayabangan, ano daw ang kasunod sabi ng Biblia? Pagkawasak. So pag ang pastor ay mayabang, kasunod doon pagkawasak. Kapag ang church ay naging mayabang, kasunod noon ay pagkawasak. Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Again, kung ang kayabangan ay napakalakas, kung ang kayabangan ay napaka-tuso, kung ang kayabangan ay very prevalent at kalat na kalat, how can we fight it? What is strong enough to counter it? Ano ba yung sasapat na lakas o kapangyarihan kung napakalakas nito, kung napakatuso nito? Paano natin ito lalabanan? Again, going back to Romans chapter 12 verse 3. Paano ito nilalabanan ni Pablo? Sa daming accomplishments ni Apostol Pablo. Ang sabi niya sa 1 Corinthians 15, but by the grace of God, I am what I am. Ang sabi niya sa Romans chapter 12 verse 3, for I say, through the grace given unto me. Paano to? Ano ang sapat na panlaban? At paano ito natin lalabanan? Ang ginawa ni Pablo, Paul kept his eyes focused on the grace of God. Laging nakatingin si Pablo sa biyaya ng Diyos. At hindi ito bukang bibig lamang, or by God's grace. Lalapit sa'yo, uy Brad, sis, ang galing naman nung ginawa mo, ang galing naman nung pagkakanta mo, ang galing naman nung ginawa niyo sa church. By God's grace, by God's grace.
Madaling sabihin yun. Pero sa likuran ng iyong kaisipan, sige, purihin mo pa ako by God's grace. Sige, purihin niyo pa ako. Ang daya ng kayabangan. But Paul kept his eyes focused on the grace of God. Again, 1 Corinthians 15 verse 10, but by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly. Nagtiyaga ako, nagtrabaho ako. Yet not I, but the grace of God which was with me. Maraming ginagawa si Pablo. Maraming tinrabaho si Pablo, but pride was kept in check by the grace of God. Ang biyaya ng Diyos. So when we think more highly than we ought to think, kapag mataas ang estima natin sa ating sarili, pag namumukod tangi ang tingin natin sa ating sarili, pag tingin natin sa ating sarili, ay tayo na lang ang the best at pinakamataas. O tumingin tayo sa biyaya ng Panginoon at hayaan natin at hinigin natin ang biyaya ng Diyos na magwasak sa kayabangan. Ang sabi ni Pablo sa mga mananampalataya, not to think of himself more highly than he ought to think. So we must have a sober thinking or consideration of our gifts. Pride is a real and present danger among every believer. Ang kayabangan ay totoong panganib sa bawat mananampalataya. Yes, ito'y totoong panganib sa iglesia mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabatang Kristiyano. Sa pinakamababa hanggang sa pinakamalakas na Kristiyano, kailangan nating bantayan ang ating mga sarili laban sa kayabangan. Paano mangyayari yun? Kung tayo ay lalong magbababad sa katotohanan ng biyaya ng Panginoon. Tulungan nawa tayo ng Diyos. And Lord willing, ang taon na ito ng 2025 ay maging characterized ng pagiging mapagkumbaba. For God resisted the proud, but giveth grace to the humble. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. At nawa sa biyaya ng Diyos, saan mang parte ng ating buhay, ipakita niya sa atin. Hilingin natin sa Lord, ipakita mo ko sa may kayabangan. Ipakita mo ko sa may kayabangan. At gapiin at labanan natin ito sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong biyaya, salamat po sa iyong katapatan. O Diyos, tunay, wala sa aming karapat-dapat. Walang karapat-dapat sa iyong paghirang, walang karapat-dapat sa iyong pagliligtas, walang karapat-dapat sa ministeryo. Pero kami ay nakasumpong ng biyaya sa iyong harapan. At anuman, O Diyos, na aming pagpapagal, anumang, O Diyos, na aming paglilingkod, hindi kami, kundi ang biyaya mo na nasa amin. Kaya't lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Purihin ka sa lahat ng maaari na accomplish namin last year. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. At nawa tulungan mo kami at bantayan mo kami na huwag naming nakawin ang anumang papuri. Tulungan mo kami na maging mapagbantay sa kayabangan. At sa biyaya mo ay magkaroon kami ng tama at hindi sumusobrang pagsukat sa aming mga sarili. Sangayon sa iyong salita, sangayon sa iyong biyaya. Ingatan mo po ang iyong iglesia sa dakong ito, O Diyos. Ingatan mo po ang iyong mga ngaral. Ingatan mo po ang bawat bahagi. Ilayo mo sa amin ang kayabangan. At mapatuloy na ikaw ang aming maluwalhati. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ngayon sa daliho ito tayo dadako ho sa ating pag-oobserba ng banal na hapunan or ng Lord's Supper. Aking gustong hilingan po yung mga present, si Brother Alex, wala si Brother William, no? Umalis. Si Brother Totoy. If I may request si Brother Jasnel,
Sino pa ba yung available? Si Sir Patrick. Siguro si Sir Patrick. Assist lang po para sa ating Lord's Supper. Ang Lord's Supper po ay ginagawa natin every once a month, first Sunday ng buwan. At ang sabi ng salita ng Diyos, ito ay kailangan gawin o ginagawa natin sa pag-alaala sa ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at bilang pagpapakita na tayo ay mga mananampalataya niya at hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. Hindi ho lahat ay dapat at marapat kumuha o makibahagi. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 11, kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o umiinom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So meron mga hindi dapat. Una, kung hindi ka tunay na Kristiyano, alam mo sa iyong sarili na hindi ka pa mananampalataya ni Kristo. I would like to discourage you, please huwag, dahil maaari ka pang magkasala. Pangalawa, kung ikaw naman ipapakilala ang Kristiyano na, ngunit nahanong ka sa buhay ng pagsuway, particularly sa hindi pagsunod sa tubig ng bautismo. Gusto ko i-encourage na makipag-usap sa amin patungkol sa bautismo. At kailangan mo munang gawin yung hakbang na yun, dahil yun yung unang hakbang ng pagsunod bilang mananampalataya. At yun ang kustis ng salita ng Diyos, ang bawat sumasampalataya sa Ebanghelyo ay sumusunod sa tubig ng bautismo. Now, hindi ibig sabihin na dapat perfect ka. No, dahil pag perfection ang magiging batayan, wala sa ating magiging karapat dapat mag-partake ng Lord's Supper. Ngunit anong sabi ng salita ng Diyos? Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Kailangan ng pagsisiyasat. At implied dito ang pagsisisi kung sakali mang nandun ang kasalanan sa ating mga buhay. Pagsiyasatin nawa at hingin natin ang pagsiyasat ng Panginoon, pagsisihan natin. At bilang mga mananampalataya, tayo inutusan na makibahagi sa Lord's Supper o sa pag-alaala kay Kristo sa pamamagitan ng tinapay at ng katas ng ubas. Bago tayo dumako dito, magkaroon tayo ng ilang sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin natin ang pagsiyasat at paghahanda ng Panginoon sa atin sa pagtanggap ng tinapay at ng katas ng ubas. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Pwede naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong biyaya na sa amin nagligtas. Ang iyon, O Diyos, bilang iyong iglesia na iyong inutusan, na alalahanin namin ang aming Panginoong Hesus sa pamamagitan ng tinapay at ng katas ng ubas. Tulungan mo nawa kami. Ama, siyasatin mo kami sa anumang kasalanan sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, dalhin mo kami sa isang tunay na pagsisisi. Isang masipag na pakikipaglaban sa kasalanan. Lord, nawa sa aming pagdaos nito ng banal na hapunan o ng Lord's Supper. Nawa, Panginoon, maluwalhati namin ang iyong pangalan. At tunay nga, magawa namin na alalahanin ang aming Panginoong Hesus na namatay sa krus para bayaran ang aming mga kasalanan at muling nabuhay para sa aming kaligtasan. Pagpalain mo po ang mga elemento na gagamitin para dito. Nawa ito ay makaluwalhati sa iyong pangalan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ay ang binibigay ko ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanuloy dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Alalahanin po natin ang ating Panginoon. Yun din naman, hinawakan ng saro pagkatapos makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at damin ninyo ang saro, ay niyahayag niyo ang pagkamatay ng ating Panginoon hanggang sa dumating siya. Alalahanin po natin si Kristo. Dalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, hindi namin kayang sukatin, hindi namin kayang saidin, hindi namin kayang abutin, Panginoon, ang tindi ng katotohanan ng aming Panginoong Hesus na nasa pinakamataas na kalagayan ay nagpakumbaba, nag-anyong tao, at namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas kaming mga makasalanan. Purihin ka, O Diyos, sa iyong biyaya. Purihin ka, Panginoon, sa iyong habag. Purihin ka, O Diyos, sa iyong pagmamahal. At purihin ka rin, O Diyos, sa iyong katwiran, sa iyong kabanalan, sa iyong katapatan. Salamat po, O Diyos, sa aming Panginoong Hesus, na siyang inilagay mo bilang pampalubag loob para sa aming mga kasalanan. Salamat po sa aming Panginoong Hesus sa tumanggap ng parusa na dapat para sa amin. Salamat sa kaligtasan. At salamat, O Diyos, sa pag-asa na meron kami na hinihintay namin ang kanyang muling pagbabalik. Darating, O Diyos, ang oras na siya ay darating at kami kanyang susunduin at kami pipisan kasama niya magpakailanman. Salamat sa pag-asa na meron kami kay Kristo. Anawa sa aming mga mananampalataya ang aming mga buhay ay maging palamuti sa Ebanghelyo. Tulungan mo kami na maging mabuting patotoo. Gamitin mo kami na maging tagapaghayag ng Ebanghelyo. O Diyos, ikaw ang patuloy na maluwalhati sa buhay ng iyong iglesia sa dakong ito. Patuloy kang maluwalhati sa buhay ng mga bawat mananampalataya. Lahat ng ito ay pinapasalamat namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.